Amen. Good song. Amen. All right, tuloy-tuloy na po tayo tumayin lahat at buksan po natin ating mga Biblia somewhere and Pastor RJ will come and preach the Word of God for us tonight. Amen, amen. Amen, amen. Alright, manatili po nakatayo. At tayo po ako sa totoo lang, salamat sa Panginoon na meron tayong ganitong klaseng simbahan. Salamat sa Diyos na meron tayong ganitong klaseng simbahan. Isipin niyo po, pag wala tayong ganitong klaseng simbahan, sa kalagitnaan ng ganitong klaseng crisis o pandemic, mga kapatid, ano kayang buhay natin sa oras na ito? Sinisigurado ko po sa inyo, wala po tayong ganitong klaseng kasaya. At ang ating kasiyahan, mga kapatid, ay hindi po panlupang kasiyahan. Ang ating pong kasiyahan, what we have, a joy, this time right now is a heavenly joy. Heavenly joy po ito, mga kapatid. Kaya tayo nagsisigawan ng amen, na masarap makinig ng mga ganong awitin, mga kapatid. Masarap magbasa ng Biblia, masarap makinig ng preaching, sapagkat meron tayong ganitong klaseng simbahan. Kaya muli po, ay buksan po natin ating mga Biblia in Acts chapter number 5. Let's go again in the book of Acts, chapter 5, beginning from verse number 32. At muli tayong mag-uusap patungkol po sa church, patungkol po sa the character of the local church. Kanina po nagbigay po ako sa inyo ng mga ilang mga bagay na katangian ng ating simbahan. Simbahan po from the book of Acts. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, yung pong character ng local church sa book of Acts ay nakikita po natin sa ating simbahan. I've been in our church for how many years? Beginning from 1995, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos na meron tayong simbahan na hindi nagbabago. Sapagkat meron tayong Diyos na nagmamay-ari ng simbahang ito na kailanman hindi nagbabago. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Now let's go to the book of Acts, chapter 5, verse number 32. Sabi ng Bible dito, and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is, being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the city of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Tayo po'y madalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Meron kaming kasiyahan, kagalakan, Panginoon, na hindi po namin maipaliwanag. Kasiyahan, kagalakan, mga pagpapala, Panginoon, na hindi po panlupa. Mga bagay, Panginoon, bagay na tinatanggap po namin na hindi naman po kami karapat dapat tumanggap. Pagpapalang hindi po temporaryo, Panginoon, but eternal blessings of God. Dahil meron po kaming simbahan na inyo pong tinayo, at kayo po mismo, Panginoon, ang nagdagdag sa amin po mga sarili, sa amin po mga pamilya, Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po kami na muli po namin makita anong simbahan, anong klaseng simbahan po kami kabilang, Panginoon. Sapagkat minsan hindi po namin napapansin yung mga bagay po na ito, Panginoon. Subalit salamat po
na meron kaming simbahan na katulad po nito, Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po muli kami at yung pong mga nakikinig sa pamamagitan po, Panginoon, ng virtual, sa FB, at maaring may makikinig uli pagkatapos po nito, Panginoon, sa Facebook, mag-uulit na makinig. Panginoon, paalala niyo po kami sa amin, Panginoon, ipakita niyo po na kami po'y kabilang at miyembro sa isang institusyon na kayo po mismo nagtayo, Panginoon. Tulungan niyo po kami at makatanggap na naman kami, Panginoon, na pagpapala, hamon mula po sa inyo po mga salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, salamat po. Again, this is the part 2 of our preaching this morning about the character of the local church. Alam niyo, napakaganda po mga kapatid na makita po natin. Sabi ko nga, sabi ni Pastor last Friday, napakaganda, napakalaga na lahat ng sinasabi natin ay meron tayong batayan. Salamat mga kapatid na meron tayong simbahan, na meron tayong pattern, meron tayong batayan, meron tayong basis. Kaya dapat anuman ang activities sa ating simbahan, dapat the same activities ang bawat miyembro ng simbahan ito. Ganon din po dapat, huwag tayong hihiwalay. Huwag tayong tutuklap sa lahat ng naririnig natin. Isipin niyo mga kapatid, sabi ko nga, ewan ko sa inyo, pero tinititigan ko yung mga natin dyan. Tinititigan ko po kayo at maging ang ating pastor, sabi ko, anong klaseng simbahan ito? Alam mo, ewan ko sa inyo, wag po kayong mayus kasi, wag tayong mayus kasi. Wag tayong yung bang parang wala lang. Kasi nayuyus po tayo eh. Pero kung kayo po yung, nasasabi ko po ito sapagkat, kasi pag araw-araw tayo, pag matagal tayo sa isang lugar, parang wala lang. Pero pag nakikita nyo po, medyo tumuklap kayo konti, tapos babalik na naman kayo, sasabihin ko po sa inyo, makikita nyo po, yung mapapansin nyo, ultimo yung maliit na bagay, hanggang sa malaking bagay. But to tell you honestly, para sa akin, sa simbahan ng Panginoon, walang maliit na bagay para sa atin. Lahat po dito malalaking bagay. Lahat po dito ay importanteng bagay. Sapagkat lahat ng mga bagay-bagay sa simbahan ng Panginoon Kristo, para po sa atin, lahat po yan, Diyos po ang gumagawa. Now, tinan nyo po, kaya dapat napakaganda na tayo po ay iisa po tayo, iisa yung spirit natin, nandyan yung oneness natin, sapagkat meron pong nagko-control dapat lamang sa atin mga kapatid. At ako'y naniniwala na, isa lamang po ang nagko-control sa ating simbahan. Ano po yun? The Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God. Mga kapatid, hindi po yung talino ng ating pastor, mga kapatid, ang nagko-control sa ating simbahan, kundi yung Holy Spirit na naglalagay ng wisdom sa ating pastor at binibigay po sa bawat isa sa atin itong wisdom na ito. Kaya makikita nyo mga kapatid, iisa yung kabanalan dapat meron tayo. Meron tayong iisang panalangin, meron tayong iisang isip, iisang puso, iisang activities mga kapatid, at nagkakaisa tayo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoon. Kaya makikita po natin yung pong spirit sa Book of Acts na simbahan kapatid, ay thank God na meron pong the same spirit meron sa ating simbahan. Tingnan niyo po, ano sabi ng Biblia? And the multitude of them that believe were of one heart. Were of one heart. And of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Tapos ibababa natin ito mga kapatid. Anong klaseng simbahan meron dito? Powerful church. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. And I believe that this church is a powerful church. And a great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. Bakit? For as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold
and laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Nagtutulong-tulong sila. Merong isang matulungin na simbahan. Kaya, mga kapatid, hindi ko sinasabi ito sapagkat magpalakas or whatever. Obviously, makikita natin kung anong klaseng spirit, anong klaseng character ang ating simbahan. I can say to you all, mga kapatid, that this church is a helping church. Thank God that this church is a helping church. Salamat na meron tayong simbahan at kabilang tayo sa isang simbahan na matulungin na simbahan, kaya dapat ang bawat character ng members ng simbang ito ay dapat matulungin din ang ating asal, ating pag-ugali, ating isip, ating puso. Wala na tayong dapat iniisip pa kundi tumulong. Salamat na miyembro tayo sa simbang ganito. Tingnan niyo po mga kapatid, sa amin ni Biblia, meron pong isang binanggit dito. Sabi niya, nandito si Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation. Ano ibig sabihin ng consolation? Imploration, hortation, solace. Ibig sabihin, comfort. Comfort, kasiyahan, pampalubag loob. Comfort, to give. Solace, it means to give comfort. Someone or something that gives feeling of comfort to a person who is sad or depressed. Ulitin ko po, sa panahon po na ito, napakarami mga taong depressed. At masasabi ko po mga kapatid, kung wala po tayo sa ganitong klaseng simbahan, baka isa po tayo doon sa mga taong depressed. Alam niyo, meron tayong last Sunday, di ko lang natanong kanina, last Sunday, meron na pong meron pong attendance na 50 mula po sa Cannon Road. Naabot na po natin doon po sa may Camp 5. Alam niyo, 1 month ago, meron pong 12 years old doon na nag-suicide. Mabuti na sharean nila. 12 years old. Alam niyo po kung saan siya na-discourage? Yung parang pinag-aaralan nila ngayon? Module. Na-depress yung bata. Nag-suicide. Oh? At hindi lang ho mga kabataan. Marami po ngayon mga kapatid, depressed. Depressed sila sapagkat kapos sa pera. Depressed sila sapagkat hindi makalabas sa bahay. Depressed sila mga kapatid sapagkat hopeless sila. Pero salamat mga kapatid tayo, kahit minsan i-lockdown tayo, hindi tayo makalabas sa bahay, pero alam natin na meron tayong hope of eternal life in heaven. Minsan wala tayong pera, kapos tayo sa pera. Pero alam niyo ba, salamat na meron tayong simbahan mga kapatid. Nasasabihin ng ating pastor, paki-check nyo yung mga members natin sa area ninyo. Sino dyan yung walang pagkain? Sino dyan yung walang bigas? Sino dyan yung walang puntahan ninyo? Hindi ba tayo nagpapasalamat na meron tayong ganyang klaseng simbahan? Amen. Praise the Lord. Amen. Nasa kalagitnaan ng crisis na ito mga kapatid, nakakatikim pa rin tayo ng isang buhay, isang maalwan na buhay, sa kalagitnaan ng kagipitan at maraming mga depressed na tao sa panahon na ito. But thank God that we are a member of a helping church, CSI Fort Bonifacio. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Alam nyo, sapagkat wala pong ganyang katangian ng ating simbahan kung wala tayong Diyos na matulungin. Tingnan nyo po, kung gaano kabait ang Diyos natin, gaano siya tumulong sa atin, paano siya tumutulong sa atin. Kaya mga kapatid, dapat
Ewan ko pero, si pastor talagang, kahit pagka kami na tumatawag, kumusta dyan, ganito, ganyan, ano kailangan nyo dyan? Walahin mo yan. Eh kung tutuusin, meron na kaming sariling pero tinatanong pa rin niya yon. Tapos mga kapatid, kukontrahin mo, kakalabahanin mo yung ganitong klaseng simbahan. Ang nakakalungkot nga mga kapatid, kinalaban mo na pag bumalik ka, tutulungan ka pa rin. Tingnan niyo po, ang sabi ng Bible dito, sa Job chapter 8 verse number 20, tingnan niyo po, sabi ng Bible, behold, God will not cast away a perfect man. Sino po yun? God. God will not cast away a perfect man, neither. Basahin po natin lahat. Neither will He help the evildoers. Sipin nyo yan mga kapatid. And then in Hebrews chapter 4, verse number 16. Tignan niyo po ito. Hebrews 4:16. Sabi ng Bible, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Yan yung Diyos natin mga kapatid. Pag sa panahon ng kailangan natin ang Diyos, pwede natin lapitan kaagad. At hindi yung nagtataboy ang Diyos. Kaya pinakamaganda, maging karakter ng bawat members, mga kapatid. Tumulong tayo lagi. Yung isip natin tumulong. Yung puso natin tumulong. Yung activities natin tumulong. At pag tayo tumulong, wag na po tayo mag-isip in return sa ginawa natin pagtulong. Ganun ang Diyos. Alam niyo, napakaganda na lagi tayong tumutulong. Tingnan niyo po. Hindi natin pwedeng sabihin na, bahala na. Basta mag-isa lang ako, wala na akong pakialam sa iba. Tingnan niyo po ito. Dito po sa Ecclesiastes, chapter 4, Ecclesiastes, puntahan po natin. Ecclesiastes chapter 4, verse number 9. Sabi ng Bible, two are better than one, because they have a good reward for their labor. Sabi niya, mas maigi yung dalawa kaysa isa. Because they have a good reward for their labor. Look at verse number 10. Amen. Nandiyan na kayo? For if they fall, the one will lift up his fellow. Di po ba napakaganda na pag dalawa kayo, pwede kayong magtulungan. Sabi niya, pag bumagsak yung isa, itatayo nung isa. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him. Di po ba pag nag-iisa ka mga kapatid, pag bumagsak ka, pag natisod ka, wala nang babangon sa'yo. Pero pag dalawa kayo mga kapatid, bumagsak yung isa, may pagkakataon na tulungan nung isa. Pero salamat mga kapatid, dalawa pa lang yun na nagtutulungan. Isipin nyo kung gaano tayo karami sa simbahang ito. Masigit tayo sa isa, masigit tayo sa dalawa, pero kahit marami tayo, kung wala naman tayong karakter na tumulong mga kapatid, walang kwenta. Pero salamat mga kapatid, ng simbang ito, libo-libo na tayo kapatid, pero hindi po nawala. Since 1995 na ako po'y nakarating sa simbang ito mga kapatid, hindi po nawala yung katangian ng simbang ito at hindi na bago, na patuloy na tumulong at tumulong at tumulong at tumulong at hindi mapagod na tumulong. Tingnan niyo po, wala pong CBBC, PMA kung walang tumulong at tumigil na simbahan na CSI. Wala po tayong CBBC Navy Base. Wala po sa Tarlac. Wala pong mga missions. Wala pong mga nabuo mga kapatid na send out ng mga preachers
Kung walang CBBC, PMA na tumigil at hindi na nagpatuloy na tumulong, abutin yung mga kaluluwa, bigyan ng pangangailangan, hindi lamang po mga kapatid, yung spiritual na pangangailangan hanggang sa material na pangangailangan, pinoprovide ng ating simbahan. Akalain mo yan, pati gulay iniisip ng ating pastor. Kulang na lamang po mga kapatid yung mga gulay, siya pang maghati-hati, ikilo-kilo niya, dalhin sa mga bahay ninyo mismo. Minsan hindi natin nakikita ito. Lain mo yan. Sabi nga ng pastor, PXP Expedition, ang laman gulay. Ang laman carrots. Para kanino? Para sa mga miyembro ng ating simbahan. Oh? Sabi ng Bible dito, and again, for if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Walang tutulong sa iyo pag mag-isa ka. Kaya magpasalamat ka, meron kang ganitong klaseng simbahan. Again, if two lie together, then they have heat. Di po ba? But how can one be warm alone? Wala. Kaya kayo mga binata, mag-asawa kayo. Kayo mga dalaga, mag-asawa kayo. Pero mga kapatid, mas maganda yung miyembro ka sa isang institusyon na katulad nito, na hindi nagsasawang tumulong. No? Alam nyo, pag hindi ako tinulungan ng simbahang ito, wala ako sa ganitong kalagayan ko. Yung buhay ko po ay ebidensya po. Resulta ito ng katangian ng simbahang ito. Katangian meron ng simbahang ito. Anong meron katangian ng ating simbahan? Matulungin na simbahan. Matulungin. Kaya dapat ganyan din po yung katangian ng bawat members ng ating simbahan. Hindi lamang anong klaseng simbahan ito? A family church. Naunawan niyo ba yung mga kapatid? Nang daming mga pamilya na bago dumating dito, wasak na pamilya. Sinira ng kamunduan, sinira ng bisyo, sinira ng kasalanan. Pero nung dumating tayo sa simbang ito mga kapatid, yung bawat pamilya natin naayos, yung dating magulong pamilya mga kapatid, naayos na pamilya, nagkakasundo na pamilya, hindi masaya na pamilya, hindi nakakakilala sa Diyos na pamilya. Pero nung tayo napunta sa simbang ito, masayang pamilya, maka-Diyos na pamilya, mga kapatid, lumayo na sa bisyo, nabuo yung ating pamilya. Ewan ko lang, tapos lalayo ka pa sa simbahang ito. Na lahat provided, mula spiritual hanggang sa material na pangangailangan. Alala ko nung araw, pag meron pong mga nang-aapi sa amin sa soul winning, alala ko nung hinabol kami nila doon sa lugar nila Dandan. Sabi ni pastor, sige, lahat ng mga sundalo, puntahan natin. Bakit? Hindi pwedeng api-apiin ang simbahan ng Panginoon. At alam nyo ba nakakatuwa? Naligtas yung matanda. Kababayan namin ni Sir Noel pala, Cagayan. Puro tattoo ang katawan niya, naligtas. Alam nyo ba naman mga taga-Cagayan, marami mga siraulo. Pero salamat, naligtas po kami. Alam niyo yan? This church is a family church. Ano kaya kung wala tayo dito sa simbahang ito? Baka wala na pong pamilya si Sir Noel. Baka wala na tayong pamilya. Ako sinisigurado ko sa inyo, masasabi ko, pag wala ako at hindi ako nakarating sa simbahang ito, wala akong ganyang pamilya. Si Belte tumutugtog, si Misyak marunong tumugtog, si Negong marunong tumugtog,
Si Shihadi po ang sakristan sa simbahan. Ewan ko sa inyo, pero sabi ko, hindi ako nagsasawa. Salamat sa Panginoon, meron akong simbahan na ganito. Matulungin na simbahan, a family church. Hindi lang yan, mga kapatid, dapat. Sipin natin, anong klaseng simbahan ako kabilang? Isa pa nakita ko sa ating simbahan, this church is a forgiving church. Kahit na anong kasalanan mo, kahit na anong kwento ng buhay mo, pinapatawad tayo ng simbahang ito. Kanuhan niyo po ba, mga kapatid? Ng simbahang ito, kahit na anong kasalanan mo, pag lumapit ka na naman, sabi ni Pastor, ayos na naman. Pero mga kapatid, yan dapat ang matutunan natin. Matuto tayo magpatawad. Every members should learn and must learn to forgive. Matuto tayo magpatawad, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pinatawad din tayo ng Diyos. Pinatawad din tayo ng Diyos eh. Sino po ba tayo na hindi tayo marunong magpatawad? Samantalang Diyos ay nagpapatawad. Punta po natin, Ephesians chapter 4, verse 32. Ephesians. Sige po, dito po tayo. Ephesians chapter 4, verse 32. Ephesians 4:32. Sabi ng Bible dito, Ephesians chapter 4, verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amen? Isipin niyo to. Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Hindi yung pinag-uusapan dito, mga kapatid, kung anong klaseng kasalanan mo. Basta, Diyos, nakatikim tayo ng pagpapatawad mula sa Diyos, mga kapatid. Dapat, matuto din po tayong magpatawad sa iba. Let's go to Colossians. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, verse number 13. Yan, Colossians 2:13. Colossians 2:13. Kaya sabi ng Bible niya, and you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Alam niyo yung mga kapatid? Kaya nga si Kristo napako sa cross. Bakit? Para tayo po'y mapatawad ng ating kasalanan. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Tignan niyo po, ang Panginoon, paano tayo pinatawad at saan niya ginawa yung ating kapatawaran ng ating kasalanan? Sa cross ng Kalbaryo. Sa cross ng Kalbaryo. Hindi ho madali yun. Kaya napakalaga, mga kapatid, na tayo po'y learn to forgive others because God forgave us. Nakatikim tayo ng pagpapatawad, tapos tayo hindi tayo marunong magpatawad. Now, another verse, tingnan niyo po. In Luke chapter 6, verse 37. Luke 6,
37. Yan po natin. Luke chapter 6, verse 37. Sabi ng Biblia, judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Forgive, and ye shall be forgiven. Alam niyo, meron tayong mga tanong minsan. Pastor, paulit-ulit na yan eh. Paulit-ulit na lamang yan. Wala nang sawa, parang nakakaano na ito. Mamaya gagawa na naman siya ng mali. Mamaya, lalapit naman siya. Kaya nga mga kapatid, matuto tayong magpatawad. Nakikinig po tayo mga kapatid? Nang tanong natin, Pastor, paano tayo magpatawad? Paano tayo magpatawad? Alam, napakagaling ang Panginoon. Tingnan niyo po, dito tayo sa Matthew 18. Alam ko may preaching si Pastor tungkol po dito. Matthew 18:22. Puntahan po natin. Sabi ng Bible, may nagtanong po si Peter, tinanong po ang Panginoong Jesucristo. In 21, verse number 21, then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me? And I forgive him till 7 times? Magandang tanong po ito. Till 7 times? Hanggang 7 beses ba ako magpapatawad, Panginoon? Jesus saith unto him, I say unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Tapos ang ginawa niya, minultiply pa niya. 490. Pastor, 491 ang kasalanan niyan. Sabi ng Diyos, 70 times 7 lang. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, huwag tayong magsawang magpatawad. Sapagkat ang Diyos hindi po rin nagsasawang magpatawad sa atin. Kaya dapat matutunan natin ito eh. Matuto tayong magpatawad. Isipin mo, sabi ng Panginoon, hanggang 70 times 7. How to forgive? Until 70 times 7. Anong ibig sabihin yan? Huwag tayong magsawang magpatawad. Huwag yung kakalimutan ng bawat miyembro ng simbang ito ay kalipunan ng mga taong makasalanan katulad natin. Nagkakamali. Kaya dapat ang bawat miyembro ng ating simbahan, mga kapatid, ay dapat tayo matutong magpatawad katulad ng pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. Amen! Tingnan niyo po, alam natin itong verse na ito. Misang ginagamit natin sa mali. Itong 1 John 1:9, di po ba? Tingnan niyo po, let's go to 1 John 1:9. Ginagamit natin ito. Meron pa nga, iba nagsasabi, uminom ulit ako, total, may 1 John 1:9. Pero, tingnan niyo po, ano sabi ng Biblia? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Sino po yung faithful at matuwid na nagpapatawad sa atin? Yung Diyos natin. And to cleanse us from all unrighteousness. Sabi ng Biblia, if we say that we have not sinned, we make Him a liar. And His word is not in us. Kapatid, salamat sa Diyos na napako sa cross ng Kalbaryo at ang pinatawad ng Diyos na ating kasalanan is past, present, future sins. Tapos idinagdag pa tayo sa kanyang simbahan na ang bawat miyembro ng simbahan na ito, kapatid, ay dapat matuto katulad ng pag-uugali ng Panginoong Hesukristo na siya'y laging tapat at matuwid na nagpapatawad sa lahat ng ating pagkakamali. At ganyan din po dapat, mga kapatid, ang bawat katangian at ang bawat ugali, asal ng bawat members ng ating simbahan. Hindi lamang, kapatid,
handa dapat tayo laging magpatawad. Tingnan niyo po ang Panginoon. In Jeremiah chapter 31, Jeremiah 31, verse number 34. Tingnan niyo po. Jeremiah 31, verse number 34. Sabi ng Bible, 31, verse 34, and they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Alam niyo, magandang ganyang ugaliin na uri ng pagpapatawad. Pag nagpatawad tayo, kalimutan na natin. Amen. Sapagkat ganun din po ang Diyos natin. At ang simbang ito na kinabibilangan natin ay siya yung nagmamay-ari ng simbang ito. Kung ang Diyos, mga kapatid, pag nagpatawad, wala na yon. Ganun din po dapat tayo. Amen. Kalahin nyo na ganyan ang simbahan na kinabibilangan natin? Family church, a helping church, a church knows how to forgive. Amen. Alam nyo, hindi mo rin alam kailan ka magkakamali. Ako nasasabi ko ito sapagkat nagkamali ako at nagkakamali ako. Pero salamat, nung ako'y nagkamali, hindi ako tinuldukan ng simbahang ito. Hindi ako tinuldukan ng ating pastor. Hindi niya sinabi, wala ka ng pag-asa, alis ka na dito. Hindi ho. Nandiyan ka lang, basta sabi ni pastor, umupo ka lang dyan. Kaya dapat matutunan natin, pag nagkamali tayo, ma-realize natin din po yung ating pagkakamali. And let's be teachable. Let's be teachable. Matuto tayo, pag nagkamali ka, magpaturo ka. That's right. Sapagkat merong pag-asa ang tao, kahit na nagkakamali ka, basta nagpapaturo ka. Pero sa oras na hindi na tayo marunong magpaturo, hindi na po tayo teachable, mga kapatid, ano bang pag-asa natin? Amen. Samantalang magpasalamat tayo, merong simbahan na tutulong sa atin. Ang mundong ito, pababagsakin tayo. At pag pinabagsak tayo, basura na yung buhay natin, hindi naman po tayo tutulungan eh. Pero sino lamang po ang aangat sa atin, mag-aangat sa atin para tayo bumangon, tulungan tayo, simbahan na katulad nito. Oo, masasabi ko sa inyo sapagkat ako'y bunga ng simbahang ito. Salamat na meron akong simbahan na ganito, hindi nagsasawang tumulong. Pag bumagsak ka, tuturuan ka lang pag nagkamali ka, sapagkat nagkamali ka. Dapat ma-realize ng bawat nagkakamali sa simbahang ito, sa ating simbahan, sapagkat nagkamali ka. Sapagkat yung pagkakamali mo, hindi ka matutulungan. Ang tutulong sa atin, mga kapatid, ay walang iba kundi Diyos, salita ng Diyos, ang mga taong tinalaga sa atin para itulungan, tanggalin tayo para sa maling of course, sa hindi magandang buhay, upang tayo iangat, upang tayo ay iayos. At pag tayo iayos, bakit kinakailangan tayo dapat iayos at dapat maayos? Sapagkat muli tayong gagamitin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Kung walang simbahan, CSI na tumulong sa aking buhay, mga kapatid, hindi ako napunta ng Bagyo. Kaya anumang kalagayan natin sa simbahang ito, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na wala na ako, hindi na ako tinatanggap ng simbahan na yan, wala na ako, puro pasaway kasi yung ginagawa ko. Minsan pinipili natin kasi nagiging pasaway. Pero alam mo ba na meron kang Diyos na hindi nagsasawa para tulungan ka? Nagtayo ang Diyos ng isang institusyon upang tulungan tayo at hindi nagsasawang tumulong
Tulungan ang mga binalasubas ng demonyo, mga kapatid. Ng mundong ito. Pakinggan nyo po, hindi nagsasawa ang mundong ito na manira at sirain ang buhay ng tao, pati mga Kristiyano, pero merong simbahan na tinayo ng Diyos na hindi rin nagsasawa, and it is a powerful church, mga kapatid. Natulungan tayo na kahit anong pagkakamali natin, sabi ng Diyos, merong Diyos na matapat na nagpapatawad at matuwid na Diyos. Na anumang kasalanan natin, kaya tayong ayusin, at kaya tayong ituwid, at kaya tayong manumbalik at ibalik sa masiglang buhay, maayos na buhay, at muling gamitin ng Diyos. Yung buhay ko po, bunga po ng pagtulong ng simbahang ito. Nung nakaraang Saturday, nag-preach po ako sa mga preso sa Trinidad, sa Baguio, 500 na preso. Hindi ho nangyari at nangyayari, hindi ko naranasan yung mga ganyan kung walang simbahan na nagtiyaga sa aking buhay. Wow. Amen. Nalala ko si pastor nung araw. Kamali ako pero 6 months hindi ako inimigan. Pero nakatulong sa akin yun. Bakit pagtuturo sa akin ito? Na ako'y umayos, ma-realize ko yung pagkakamali ko. Minsan kasi, ang gusto lang natin na tulong, tapik-tapik eh. Di ba? Tapik-tapik. Ay, minsan, may mga dapat tulungan at uri ng pagtulong, minsan kinakailangan mong paluin din. First time ko na maranasan na. Masakit pala na pag hindi ka kinakausap ng pastor mo. Magkakasama kayo araw-araw dito pero hindi ka kinakausap. Pero sabi ko hindi dapat sasama loob ko sa aking pastor. Bakit? Tinuturuan niya ako eh. Tinutulungan niya ako. At hindi ko naisip na, alis na ako dito, hindi naman ako pinapansin. Alam niyo, pag kayo nandito para magpapansin, mapapagod kayo. Ha? Nandito tayo para tulungan at para turuan, para tayo magamit ng Diyos. At ang pagtuturo dito, kinakailangan wag tapik-tapit lahat. Kinakailangan minsan batukan ka rin. Kinakailangan paluin ka rin. Ay sobra talaga pagka-realize ko, sabi ko, Panginoon, mali ako. Tama ang pastor ko, tama yung Diyos ko, tama itong simbahan ko. Panginoon, ako ang mali. Kailanman hindi ko sinabi na mali ang simbahan ko. Mali yung pastor ko, mali yung Diyos ko. Ikaw mali. Ito yung kwarto ko nung araw. Wala akong ginawan dyan kundi lumuhod sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, mali talaga yung ginawa ko. Sabi ko, hindi ako aalis sa simbang ito hanggat hindi na aayos itong problema ko na hindi maayos-ayos. Bakit? Pag umalis ako na hindi ako maayos, saan man ako tutungo, pupunta, mananatiling hindi ako maayos. Dala-dala ko pa rin yung buhay na hindi maayos. At pag umalis ako, dala-dala ko yung ugali, yung attitude, yung buhay na hindi maayos, sinong tutulong sa akin sa labas? Alright. Amen. Para tumino ako at magtino ako at maayos ako at kalugod-lugod ako sa harapan ng Diyos, sinong tutulong sa akin dyan? Nakatulad ng uri ng pagtulong ng simbang ito, wala. Kundi lalo kang lolokohin dyan sa labas. Lalo kang sisirain sa labas. Hanggang isang araw, wala ka ng kwentang tao, wala ka ng pakinabang na tao. Pero salamat, meron akong simbahan na hindi nagsasawang tumulong at magturo. Bless God! Ito na ngayon yung buhay ko. Pagkatapos nung nagkamali na naman ako, hindi ko nagkukwento yung iba. Ang daming pagkakamali. Pero salamat.
Meron tayong pastor. Meron tayong simbahan. Meron mga kapatiran na may handang tumulong. Kaya alam nyo, kahit mga kapatiran, pag sinabihan ka, tama naman yung sinabi, magpaturo ka. Pangit po yung ugali. Akala mo naman kung sino matuwid ka rin. Tama yung sinabi niya sa iyo at mali ka. Dapat ma-realize natin na tinutulungan tayo. Kaya kayo mga nagkamali ka lang. Ewan ko, nung araw kasi, pag kasi pastor na nagsasalita, kahit hanggang ngayon, pag siya na nagsasalita, bakit pa ako magrarason? Una, baka mali pa yung mairason ko. O di dalawa na yung pagkakamali ko. Di ba? Nagrason ka pa, mali naman yung rason mo. Mas maganda yung rumason ka, tama yung rason mo. Pero ano ang tamang rason ng isang nagkamaling tao? Wala. Kundi ang kailangan mong gawin, yes sir, mali po ako at gusto ko pong magpaturo. Hindi na pinagalitan ka lang. Aalis ka na. Tandaan mo, dito ka kung totoong iniligtas ka ng Diyos, dito ka dinagdag ng Diyos, pamilya mo ito. Kailan mga kapatid, hindi ko lalayasan yung pamilya ko. This church is a family church. Kanina naman, pambira. Saan ka makikita ng gano'n? Napakasarap na ulam. Napakasarap na pagkain sa simbahan. Sa totoo lang, gusto ko matulog kanina, kaya lang di ako makatulog. Sobrang busog. Sabi ko, hindi ka makatulog, baka pagmulat ko, nasa langit na ako. Sige nga, makakahanap ka ba ng ganitong simbahan? Sa panahon ng pandemic, ang daming walang kinakain. Pero nakakakain tayo ng masasarap. Ikaw lang ang umaayaw, bakit busog ka na eh? Kaya alam niyo kayo mga nandito, mga members, mga bago, huwag kayong basta aalis. Maganda yung makapag-fellowship tayo. Ewan ko sa inyo, pero hindi ako nagsasawa sa simbahan ito. Ay, nung araw, sabi ni Pastor, sige, pumunta ka na sa Baguio. Alam niyo ba, nung nandun ako sa Baguio, naghihintay pa rin ako kay Pastor eh. Sabi ko, kailan kaya ako pababalikin ni Pastor dito, doon sa CSI? O, naghihintay pa rin ako eh. Sabi niya, sige, doon ka muna, RJ. Tapos nung nandun na ako, naghihintay ako. Basta sabi ko, gusto ko, doon lang ako kay Pastor. Tumulong lang ako doon. Gusto ko lang, kabady niya. Pero yung pala, doon ako dinala ng Panginoon. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kung wala ako doon, kung wala itong simbang ito. I don't know, pero bahala kayo. Pero ako, wala ako dito sa kalagayan kong ganito. Lahat ng tinatanggap ko ngayon, na pagpapala ng Diyos. Wala akong asawang Sheila pag... Wow! Amen! Oh. Kanina may nagbigay sa akin ng love gift. Tapos tinignan ko. Tapos sabi ni Sheila, hati tayo. So, wala akong magagawa. Pero sabi ko, okay lang naman kasi siya yung naglalaba eh. Siya yung naglalaba, siya yung namamalansya. Oh. Siya yung naglilinis ng bahay. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya, kaya ko sinasabi dito, sa susunod, huwag ka nang sumama. Pero ako natutuwa pagkakasama ko siya eh. Alam mo, pag nagbibiyahe kami dyan, napakatahimik yung sasakyan ko. Yung makinang tahimik. Pati yung nakasakay sa loob, tahimik. Si Sheila hindi nagsasalita. Oh, mga kapatid, matulungin ang simbahang ito.
Tapusin na po natin ang preaching na ito, baka saan makarating. Ay, nako. Ewan ko lang sa inyo, mga members, di po ba, nakikita nyo ba kung anong klaseng karakter ang ating simbahan? Amen. Tapos aalis kayo, konting bagay. Di po ba? Konting bagay lang, aalis ka. O, tinan mo, kung umalis ka, dahil sa konting bagay, naranasan mo ba? Nararanasan mo ba yung naranasan mo ngayon? Eh kung umalis ako nun, kapatid, ewan ko lang, ni katiting, hindi ko maranasan yung naranasan ko ngayon. Ay, yung kapatid ko na nagretiro na eh. Wala pang sasakyan. Nakapagretiro na. Ako salamat sa Panginoon, hindi pa naman ako retirado sa serbisyo ng Panginoon. God bless. Praise the Lord, may sasakyan. Eh kung umalis ako noon, konting pagtuturo na ng aking pastor eh, umalis na ako. Isipin niyo po, kayo mga full-time dati, na kung hindi kayo umalis at nanatili kayo, baka baka na-send out ka na eh. O kung hindi kayo umalis, dahil sa konting bagay, baka na-send out na kayo, may gawain na kayo ngayon. Konting bagay lang. Eh, pastor, hindi konting bagay yung malaki. Gano'ng kalaki? Oh? Alam niyo, minsan, pag magkukwentuhan kami nila, Pastor Louie, maalala namin yung mga kasama namin nung araw. Oh? Sayang, konti lang na bagay. Umalis ka. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, itong mensahe na binigay ko po sa inyo, this is our church. This is our church. Tumayo po tayo. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Lalo na po sa mga kabataan. Huwag kayong magmamadali. Huwag kayong aayon sa bugso ng inyong damdamin. Sabihin ko po sa inyo, you need this church. We need this church. Kailangan po natin ang simbahang ito. All right, let's come to God.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. At salamat po sa mga bagay na nakita po namin ngayon na hindi na po namin nakikita o hindi na po namin binabalikan at hindi na po namin nawala na po sa aming imagination, Panginoon. At so sorry, O God, sa pag-miss ng mga bagay na ito. And alam po namin na ito po yung inyong katawan, ito po yung iglesia na inyo pong binuo, naging dahilan ng pagdanak ng inyong banal na dugo. At ayon po, Panginoon, kay Luke, ito po yung iglesia na inyong tinubos ng inyong banal na dugo. At salamat, Panginoon, na ngayon ay makita po namin, hindi po yung sakripisyo ko, hindi po yung sakripisyo ng bawat isa, kundi yung sakripisyo niyo po para sa iglesia at para sa amin. Anumang aming ginagawang kabutihan, ito lamang po, Panginoon, ay ebidensya na kayo po ay may ginawa po sa amin. We love you because you first love us. At salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapahayag po ng inyong pagmamahal sa amin. At kayo po ang siyang mauna sa lahat ng aming narinig, na ito po ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aming mga tainga at patuloy na magtrabaho po sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Back to your seats. Well, I hope you got something tonight. Amen. Amen. That's a great message, mga kapatid. You know, kailangan natin ang isang hindi taga rito na nakakakita para i-remind po sa atin muli ang mga bagay na nakakalimutan natin. You know, you understand na ang issue po rito ay hindi yung sakripisyo ko, hindi yung sakripisyo ninyo, hindi yung sipag ng bawat isa, kundi yung sakripisyo mismo ng Panginoong Kristo para sa atin. Yun ang tinitignan natin dito, mga kapatid. Kasi pagka yung sarili natin, titignan natin dito, isang araw pagmamalaki natin yan. At pagka pinagmalaki natin yan, we're getting the glory. God should get the glory and not man. Because this is God's church. This is Christ's church. Christ should get the glory. Hindi yung tao, hindi tayo. Anong karapatan natin kumuha ng glory dito? See? Praise God na ginagamit tayo ng Panginoon. You know, as a pastor of this church, alam niyo mga kapatid, hindi ko inaalis yung inyong profession na gawing daluyan ng Panginoon yung pagpapala. Ano mang profession natin, na minsan sinasabi sa ibang mga simbahan, dito, walang doktor-doktor dito, walang opisyal dito. No, pwedeng gamitin ng Panginoon yung pagiging doktor natin, pagiging opisyal natin, anumang position natin, pwede natin gamitin. Pero hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Wala tayong ibang pwedeng ipagmalaki, mga kapatid, maliban sa gagamitin ng Panginoon. See, anumang katinuan, anumang karangyaan, anumang kalakasan, anumang meron po tayo ngayon. Hindi natin ito pwedeng ipagmalaki hanggat nakikita lalong-lalo na pag hindi ginagamit sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, pwede lamang po natin sabihin yan na yan ay maganda at yan ay kagamit-gamit kung nagagamit ng Panginoon. Pero hanggat hindi ginagamit ng Panginoon, walang kwenta yan. At di po ba, nakakalungkot pagka pinagmamalaki mo ang isang bagay na walang kwenta sa harapan ng Diyos. Very proud tayo sa possession natin, pero sa harapan ng Diyos, sabi ng Panginoon, walang kakwenta-kwenta yan. Walang kakwenta-kwenta yan. That is exactly what I'm saying during the Sunday school this morning. Okay? All right. So that's great message. Thank you, Pastor RJ. And it was great. Great reminder, mga kapatid, na muli natin titignan kung nasaan po tayo. You know, sometimes hindi natin nare-realize yan hanggat hindi sinasabi ng iba. Alam niyo, nagpipreach ako sa Amerika, naalala ko. Ang mensahe na ipipreach ko po doon is nagpapasalamat ako sa mga American missionaries na pumunta sa Pilipinas. Na kaya ako naligtas sapagkat may nag-preach sa akin, pero yung nakarinig ng gospel na nagdala sa akin ay bunga ng missionary na galing ng Amerika. You see? So, had it not been for American missionary, wala tayong ganitong simbahan. You see? And yet, marami mga pastors ngayon, they're not thankful, hindi sila grateful. Babanatan pa yung mga Amerikano. See? Akala mo naman talaga, kaya niya. See? Pero mga kapatid, ako, sinasabi ko, I am forever grateful to America.
Alam kong maraming pagkakamali ang Amerika as a whole, as a nation, pero mapatid, isang bagay na pinasalamatan ko, walang ganitong simbahan, hindi sana King James ang gamit kong Bible ngayon, kung hindi inintroduce sa akin ng isang missionary ang isang King James Bible. Iisa lamang po ang naging Bible ko sa tanang buhay ko. Salamat sa Panginoon na hindi po ako nag-shift from NIV to King James Bible. No. From the very time that I got saved, my Bible is King James. Right now, my Bible is King James. Kailanman wala akong planong palitan po ito. Yeah. Sabi nila, mahirap daw unawain kasi nasanay sila sa hindi tama. Yeah. So, kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa mga American missionaries. Kaya every time napipreach ako dun, sabi nila, could you imagine that? Kinakailangan pa natin ng small man like a Filipino preacher na pupunta dito sa atin para i-remind tayo kung anong meron tayo. Anong nagawa. Kasi sinasabi ko sa kanila don't you forget that. You see, ang pangit lamang, pinakilala nyo sa amin ang King James, ngayon binabawi nyo na at pinapalitan nyo ng NIV. Yan ang pangit lang. Kaya kailanman hindi ko na babaguhin, mga kapatid. Kahit na sino pang pumunta rito ng Amerikano, ito na ho ang Bible ko. Alam niyo ba, mga kapatid, karagdagan lamang ho ito, freebies. Karagdagan lamang po ito. I-search nyo ng mabuti. Sa lahat ng searching ninyo, mga kapatid, hanapin ninyo, what is still the best Bible in the world? Lalabas po dyan, King James Version of the Bible. Still the best. Okay? Kaya salamat sa Panginoon, no, na dyan tayo namulat, mga kapatid. Alam nyo, hindi ba nagpapasalamat tayo na maraming mga Kristiyano palipat-lipat hanggang ngayon. Hindi pa nila malaman kung nasaan sila. Sige lang, naghahanap. Wala pa rin kapayapaan. Hanap pa rin ang hanap. Sabi nila, katagpo sila ng kapahingahan. Pagod pa rin. Wala. Kaya salamat sa Panginoon na hindi na, simula ako naging Baptist, hindi na ako napunta ng iba pang grupo ng pananampalataya. Lumaki ako sa Sunday school, naging Baptist ako, hanggang ngayon, Baptist pa rin ako. At kailanman wala hong nabago, itong tatandaan niyo po, kailanman walang nabago sa aking pananiwalaang katuruan. At kahit na sinong pumunta pa sa akin, no, na kahit na yung pangunang nag-deliver, alam niyo po ba yan, na yung mga dating nagdala rito ng mga pananampalataya, nagbago rin yung iba? You see? Kung babalik sila sa akin at magtuturo pa sila ng panibagong doktrina at sasabihin nila, mali ako doon sa unang tinuro ko sa iyo, tumahimi ka na lang. Pumunta ka na lamang kung saan mo gusto magturo. Huwag sa akin. Sapagkat lahat ng ating katuruan, mga kapatid, yung mga doctrines natin, no, yan po'y katuruan na pwede mo pang unawain ng mabuti. No, you cannot develop a doctrine, but you can make it more clearer. Kaysa doon sa una mong pagkaunawa. Kaligtasan, di ba, napakaraming mga katuruan, mga kapatid. Pagdating sa kaligtasan, pwede pang maging malinaw na malinaw at malinaw. See? Hindi mo na kinakailangan pang parang lalabuan ako sa kaligtasan, hahanap na naman ng ibang kaligtasan. Alam nyo, kaya yung iba umaasa at pumupunta sa kaligtasan sa pamamagitan ng law, good works. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya nilang ipaliwanag yung good works nila. You see? Pero pag pumunta sila sa ugat, kung nasaan ang galing ang good works mo, sino mo nagsasabing, alright, maliligtas ka sa pamamagitan ng good works mo? Okay, saan ka nanggaling? Tell me. Anong klaseng tao ka? See? Sino ka bago ka napunta dyan sinasabi mong good works? Okay? Sasabihin niya, makasalanan. Okay. Paano ang isang makasalanan makapag-produce ng good works? Eh, dahil lang kay Kristo. Yun! Eh, di si Kristo pa rin. Oh. Napakasimple. Law? Ano naman yung law? Sumunod ka sa law? Aling law ang iyong susundin? Wala na naman. Ilang batas ang susundin mo para maligtas ka? Ilang batas ang susundin mo at dapat makumpleto mo para ikaw ay malinis? You see? Samantalang pag nag-fail ka sa isa, laglag ka na sa lahat. That's the law. See?
Kalang kaligtasan at katubusan at paglilinis natin, mga kapatid, is by grace. By grace. See that? Alam nyo, hindi sila marunong gumamit, mga kapatid, ng kung para saan yung batas, kung para saan yung kaligtasan na patungo sa langit. You see, ang batas, ang mga laws na yan ay ginamit sa Old Testament para maisaayos ang buhay ng mga Hudyo patungo doon sa Promised Land. Pero it has nothing to do about salvation from hell to heaven. Simple as that. Napakasimple. Mix up kung ano-anong pinagagawa. Kung ano-anong pinag-iisip. Kaya salamat sa Panginoon. That's something, mga kapatid, na nasa simbahan tayo na hindi mix up ang doktrina. Hindi labo-labo, hindi halo-halo. Sabi sa Old Testament, ligtas. Sa New Testament, hindi. Sa New Testament, ligtas. Sa Old Testament, hindi. Kalokohan. Oh? Kalokohan, mga kapatid. Kaya kung ako may katuruan na ganyan, mga kapatid, una, mag-preach na lang kayo sa mental hospital. Baka paniwalaan pa kayo. Oh? Pero sa normal na tao, hindi kayo paniniwalaan. I mean, yung nag-iisip yung nag-iisip. Kanina may nakikialam po rito, mura ng mura habang nagpipreach pa sa RJ. Kaya pinapatrabaho ko po sa cybercrime. Oh. Mga kung ano na sinasabi. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto niya sirain yung mga nasa FB Live. You know, gusto niya sirain. Yung mga nakikinig. Kaya huwag kayong papatol sa mga ganon. Pumapasok kasi public tayo Huwag kayong papatol. Kasi tandaan nyo, itong mga tao ito, yung katulad yun, yung mura na mura yun, hindi natin alam, baka lasing yun. Baka nakadroga yun. Okay? Baka pag na-tsempuhan naman natin yun, halimbawa, ma-share natin ang gospel, di ba? Di ba baka maligtas din. Kasi hindi natin alam. Mahal din ng Panginoon yun. Ibang klaseng kalagayan niya nga lang sa kanyang kasalanan, mga kapatid. Iba lang yung pagkalublob niya. Tayo naman, galing din tayo sa ganung klaseng sitwasyon. Nung hindi natin naunawaan. Pero hindi po kayo nagpapasalamat na hindi tayo nanggaling sa ganung klaseng sitwasyon na kinakailangan mo pang magmura, na ganito, ganyan, para kayo maligtas. Hindi. Pagdating ng gospel, pinaniwalaan kaagad natin, nag-enjoy kaagad na tayo. Wala na. Walang debating matagal. You see? Ngayon, ang dami pa rin mga Kristiyano na galing na dito lahat. Ganun pa rin. Turete pa rin. Grabe ang pangunawa. Nagtataka ako sa mga ganun, mga kapatid. Kaya, I don't think na yung ako hindi naniniwala na hindi sila binibigyan ng pangunawa ng Panginoon. Binibigyan sila ng pangunawa ng Panginoon, hindi nga lang nila sinusunod yung pangunawa ng Panginoon. So, madali lang naman unawain ang salita ng Diyos Madali lang. Okay? Alright, so I hope this is clear, mga kapatid, and you enjoyed the message. And, kaya yan sinabi ko po sa inyo kanina, huwag kayong papatol sa mga debate. Walang miyembro ng simbahang ito ang nakikipagdebate, mga kapatid. Kasi walang pangakong magandang debate. Tandaan niyo po yan. Wala. Kung ayaw maniwala, pagkatapos yung masyaran, bigyan nyo ng tracts. Pag ayaw tanggapin, then leave him alone. That's it. Alam nyo, mas matindi ang kaparusahan nun, mga kapatid. Kasi pag namatay man yun, pumunta man sa impyerno, ang maaalala niya, ikaw. Sana tinanggap ko nila yung tracts na yun. See? So, kaya wala tayong pagkalugi. At tayo na sa simbahan, mga kapatid, hindi ito parang fraternity. Nandito tayo sapagkat kailangan natin. Kailangan natin. Sa ibang mga simbahan, ang mga miyembro nananakot. Sige, alis ako dyan. Sige, hindi na ako magbibigay. Sige. Para bang, pag nawala sila, wala ng Diyos sa simbahan. No way. Mangyayari lamang yun sa pastor na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa pastor na hindi nakakakilala sa Diyos. But if the pastor knew God, kapag kilala ng pastor ang Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos, hindi siya kakabahan. Ang mga tao, ang pastor nagtatalaga, ang Diyos nagtatalaga ng pastor para turuan ng tao. Okay? Hindi ang tao magtuturo sa pastor. That's my stand. Yan ang aking paniwala, kaya tinawag ako ng Panginoon sa ministry. Okay? Kung ang tao ay pupunta rito para turuan yung pastor, hindi na kailangan ng simbahan ng pastor. Simple as that. Very simple. You know, logic.
nagka-problema ang Israel, nagkaroon ng famine ng Word of God. Sabi ng Panginoon, alam ko kung anong kulang nyo. Hindi politicians. Hindi pera kailangan ninyo. Hindi. Sapagkat dumaan na kayo sa abundance. Remember, in the book of Jeremiah, study the life of during the time of Jeremiah, pag-aralan niyo yung Israel. Buhay ng Israel. Namuhay sila ng abundantly. Everything. Okay? Sagana sila sa prophet. Back in those days na may mga prophets pa. Sagana sila. Pero hindi nila pinansin mga kapatid. Inignore nila. Nawala lahat. Tinanggal lahat ng Panginoon. Nawala ang prophet, nawala yung mga prophets, nawala po yung yung abundance nila, nawala, lahat na yun nawala. So grabe ho ang paghirap ng Israel. Ano sabi ng Panginoon? I know what you need. I know what you need. You start from my word. Magsisimula kayo ngayon. Ang buhay ninyo, tuwirin ninyo, at ang mga katuwid ng buhay ninyo ay hindi pera, hindi material na bagay. Ang makakatuwid ng buhay ninyo ay pangangailangan ninyo, salita ng Diyos. Kaya ang kailangan nyo ngayon ay preacher. I will send you pastors. See that? So, you have to understand the Word of God. You have to understand the cycle ng buhay ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. Ganun kasimple ho yan. Ganun kasimple ang Biblia kung paano ginagamit yung mga tao po dyan. Okay? Alright. So I hope maliwanag po ang lahat na napapag-usapan po natin mga kapatid. And ngayon tawagan